Nagpapasalamat kami sa mga ginagawa ninyo sa aming mga buhay, sa mga nakaraang taon o sa nakaraang taon na kung saan ay nakita namin na lahat ng bagay na pinahintulutan nyo sa aming buhay, meron kayong dakilang layunin. Maraming salamat po, Ama, na hindi lamang kami umaasa ng mga magaganda sapagkat bawat bagay na pinapahintulutan nyo ay nagaganap para kami ay patuloy na mahubog sa wangis ng aming Panginoong Kristo. Samahan niyo po kami sa taong 2023, nawa o Diyos ay maging kasangkapan kami sa ikaluluwalhati mo. Salamat po sa mga mensahe na ipinapadala nyo. Patuloy kaming tulungan na maisabuhay ang mga ito. Salamat sa bawat isa na nandirito sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pakikinig sa iyong mensahe at nawa ito ay maging bahagi ng aming pamumuhay para sa iyong ikaluluwalhati. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Dahil ngayon ay unang service natin ng Sunday o unang service natin ng 2023 ay tinitingnan ko kung ano ang magiging mahalaga sa buhay natin. Kailangan meron tayong tamang direksyon, kailangan na hindi tayo nadadivert sa nais ng Diyos. Alam natin na ang mundong ito ay mapanganib. Mapanganib ang Diablo, mapanganib ang sanlibutan ito dahil pilit tayong dinadala sa Kanya. Alam natin na yan ang nais ng ating mga laman, yung ating lumang kalikasan, nang sa gayon ay mailayo tayo sa Diyos. So isa sa mga mahalagang bagay na kinakailangan pagpursigihan ng bawat isa sa atin ay tungkol sa layunin ng ating buhay. Sa taong ito ay natuklasan ko rin ang pinaka-atmos, yung pinaka-tuktok ng layunin ng Diyos sa ating buhay. Marami na ako naririnig sa nakaraan sa mga naging tagapagturo sa akin, sa mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos. Subalit meron pa rin ipinakita sa akin ng Diyos na talagang ito yung pinaka-mataas na layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang layunin ng buhay natin na tama ay napakahalaga. Alam natin na yan ang unang-una na tinatrabaho ni Satanas para iligaw tayo, kundi man ay alisin ang ating interes na malaman ito, o kaya ay itago ito sa atin, o kaya ay hadlangan tayo sa pagtupad nito. So kung titingnan ninyo ang inyong mga buhay, alam mo ba ang eksaktong layunin ng Diyos sa buhay mo? Yan po ay napakahalagang katanungan sa bawat isa sa atin para malaman natin kung talagang hindi ito naitago ni Satanas sa atin. Concern ka ba sa layunin ng Diyos sa buhay mo o nais mong gawin ang nais mong gawin sa iyong buhay? Ano ang focus mo sa kasalukuyan? Ang mga tanong na yan naway magdala sa atin ng pagkagising kung tayo ay wala na ba talaga sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang layunin ng buhay ay napakahalaga. Makapangyarihan ang layunin ng buhay ng tao. Meron tayong layunin at meron layunin ng Diyos sa ating buhay. Pero ang layunin ng buhay ay napakahalaga sapagkat bibigyan ka nito ng tamang direksyon. Sabihin nga natin, direksyon. Direksyon. Kapag ikaw ay tumatrabaho ng iyong layunin, meaning meron kang aktibidad na tama, sapagkat napakaraming maling aktibidad sa mundong ito. Ano yung mga aktibidad na ito? Actually, yan ang nais ni Satanas at yan ang ginagawa ni Satanas sa buhay ng maraming tao, ang bigyan ng kaabalahan na walang katuturan upang mailigaw sila sa layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Pakinggan ninyo muli yung aking laging binabanggit sa inyo na sinabi ng Panginoon na nasa Lucas 17:26 hanggang 29. Just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, buying, selling, erecting buildings, until the day Noah entered the ark and God sends the flood and destroyed them all.
And halos pinagsama-sama ko na dyan yung mga susunod na talata na tumutukoy tungkol kay Lot, na kung saan ay nababanggit yung pangagbebenta, pangagbibili, pangagtatayo ng gusali. Ang punto ko po dyan ay ang mga kabalahan ng mga tao na tama, hindi masama, ay ikinapahamak ng mga tao sa panahon ni Noe. Lalo na po ang mga bagay na walang katuturan, walang kinalaman sa nais ng Diyos sa ating buhay, ay higit itong makakapagpahamak sa atin. Andiyan po ba kayo? Amen. Naunawaan po ba ninyo na napakahalaga ng layunin ng Diyos sa ating buhay? Amen. Ang layunin ng Diyos ay nagbibigay ito ng direksyon o destinasyon sa walang hanggan. Ayaw ni Satanas na tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang nais niya ay makasama tayo sa kanyang kapahamakan. Alam niya na hindi mababago ang kanyang kapalaran. It has been decreed by the Lord. It has been decreed by God na siya ay mapapahamak sa apoy na walang hanggan. At nais niya tayong isama sa bagay na yan. Nagkaroon tayo ng pag-asa dahil sa Panginoong Jesucristo, pero lalong binigyan tayo ng responsibilidad na sundin ang kanyang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita upang sa gayon ay mapanatili tayo sa landas ng buhay. Pero kung titingnan ninyo ang ating kapanahunan ay napakaraming aktibidad na minsan ay walang katuturan. Nawa po kahit papano ay namimighati tayo sa mga ginagawa nating mga ganon. Yung mga bagay na walang kinalaman sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Okay lang na meron tayong ginagawa sa mga layunin nating personal sa ating buhay, pero napakahalaga ng layunin ng Diyos sa ating mga buhay na ito ang ating magampanan at may sa buhay. Merong sinabi sa Kawikaan 19:21. Tingnan po ninyo. Proverbs 19:21. Proverbs 19:21. Pakinggan po ninyo at ito'y aking babasahin. Ganito po ang sabi. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Many, ganito sa King James yan, many are the purposes in a man's heart. Ginamit niya yung purpose, kapalit ng plano dito sa NIV. Many are the purposes in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Mas gusto ko yon para makita ninyo na merong kalaban ang layunin ng Diyos sa buhay natin. At ano ang kalaban ng layunin ng Diyos sa buhay natin? Yung mga layunin nating personal sa ating mga buhay. Kahit dito'y makikita nyo, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So meron tayong mga purposes. Ako'y naniniwala na tayo ay medyo matino. Hindi ko sasabihin na tayo ay lubos na matino. Na hindi tayo nangarap ng masama. Yun ang aking ibig sabihin sa bagay na yan. Hindi tayo nagpaplano ng masama, makasakit sa ating kapwa o sa makasira sa ating kapwa-tao. Ipinapakita ko sa inyo na yan ang mga plano natin na wala namang nasasaktan. Pero ito ay may kalaban pa rin at walang iba kundi ang plano ng Diyos. Marami tayong mga layunin sa ating buhay. I think one of the purposes of our lives is to become sufficient in our needs. Maging kontento tayo sa ating mga pangangailangan. Sino rito ang nais niya na lagi siyang salat sa kanilang pangangailangan sa pamilya? Walang tao na ganon. Nais natin na tayo ay makumpleto, makontento sa mga pangangailangan ng ating buhay. That is not wrong. Hindi masama ang mga bagay na yan. Pero hindi nangangahulugan na kapag kagayon ang ating buhay, ay hindi na tayo lumalaban sa nais ng Diyos o sa plano ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat napakaraming tao sa mundong ito na kontento sa pangangailangan. Hindi sila mga Kristiyano. At nakikita ko pa nga na yung mga yumayaman sa mundong ito, yung mga bilyonaryo, yung mga kinikilala sa mga iba't ibang bansa na mga bilyonaryo, sila pa yung hindi naniniwala sa Diyos. Nangangahulugan nito na hindi dahil kontento sa pangangailangan ay okay na ang kanilang buhay. Walang kwenta ang buhay
na walang kaugnayan sa Diyos. We do not exist for ourselves. Hindi tayo nandirito para sa ating sarili. Nandirito tayo dahil niloob ng Diyos na nagbibigay ng buhay, na mabuhay tayo, pero dapat ay magkaroon tayo ng concern sa layunin niya sa ating mga buhay. So, isa sa mga layunin natin ay magkaroon ng tamang edukasyon, lalo na sa mga kabataan. Some of you are pursuing your education. Ayaw yun yung may istorbo sa mga bagay na yan. Maganda po yan. Kailangan natin yan. Hindi yan pinagbabawal ng Biblia, but they can be opposed to the purposes of God. Pwede itong maging kalaban ng layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang pinupunto ko sa inyo, mga kapatid? Maraming magaganda na nais natin mangyari sa ating buhay na maaaring kalaban ng layunin ng Diyos sa ating buhay. At tingnan niyo, sabi niya, many are the plans in a person's heart. Many are the purposes in a man's heart. But it is the Lord's purpose that prevails. Nakakahulugan ito na binababalaan tayo sa ating mga layunin. Yung mga ipinapakita niya na layunin dito, sinisigurado ko na hindi ito masama. They are not wicked. Ibig sabihin, mga magaganda ito, pero meron pa rin silang dapat ay makita. Meron pa rin tayong dapat makita na may nakakahigit kaysa dun sa ating mga plano, at yan ay yung plano ng Diyos para sa atin. So kung tatanungin ko kayo, yung bang isinasabuhay natin sa kasalukuyan ay yan ang layunin ng Diyos sa ating buhay? O nabubuhay tayo sa ating mga sariling layunin? Many are the purposes in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami tayong layunin sa ating mga buhay, pero ang makapananaig ay ang layunin ng Diyos. Tandaan ninyo, everything that we do for ourselves, yung mga ginagawa natin, mga personal nating plano, ay sigurado po kapag hindi ito in line sa nais ng Diyos, ay mawawalan ng katuturan bandang huli. Because it is the Lord's purpose that prevails. Mananaig ang layunin ng Diyos. Sabihin nga natin, mananaig ang layunin ng Diyos. At yan ay sigurado. So ano man ang ginagawa natin sa ating mga buhay, well, ang Diyos ay hindi po ito yung na ginagawa tayong robot. Pinapapili tayo ng Diyos ng nais nating gawin sa ating buhay. Ano ang pipiliin natin gawin pag-abalahan sa ating buhay? Alam niyo, ang Diyos ay hindi makikialam dyan. Ano ang dahilan? Sapagkat lahat ng mga bagay ay malinaw na inilalagay niya sa kanyang salita. At ang problema ng tao ay hindi pinagkakabalahan ang salita ng Diyos upang maunawaan ito. At ang pangalawa na problema ng tao ay ang pag-ayaw na isabuhay ang nais ng Diyos. Iyan ang katotohanan tungkol sa kalalagayan nating mga tao. So lagi nating tandaan, ang mga magagandang plano natin sa ating buhay ay maaaring katunggali ng layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano ang ibig sabihin niyan? Na maaari nating mawala ang layunin ng Diyos na yon, at ang manaiga yung ating layunin, pero bandang huli, mawawala o mawawalang katuturan ang lahat ng ating mga pinagpapagalaan because it is the Lord's purpose that prevails. Sabihin natin yon. It is the Lord's purpose that prevails. It is the Lord's purpose that prevails. Mananaig at mananaig ang layunin ng Diyos. Sino makakalaban sa Diyos? Wala. Ang maganda sa Diyos ay sinabi niya na ang hantungan ng lahat ng bagay. Malala ko yung sinabi niya sa Isaiah 46:10. Sinabi niya doon that He made known the end from the beginning. Ipinakita niya sa atin ang hangganan ng lahat sa banal na kasulatan. Sinabi niya, ganito ang magiging wakas nito. If we are not in line with the purposes of God, ay sigurado ko na hindi tayo makakarating doon sa ninanais ng Diyos na walang hanggan para sa atin. Doon tayo sa mga ninanais natin mga temporaryo. By the way, mga kapatid,
Kung titingnan ninyo ang lahat ng mga ninalayon ng tao sa kanyang buhay, lahat ito ay pansamantala. Para sa mundong ito, para sa pakinabang niya, para sa kanyang kaluguran, para sa kanyang kasiyahan. Pero ang layunin ng Diyos ay pangwalang hanggan. Amen? Amen. The purposes of God is for eternal. Alam niyo ang Diyos, nang lalangin niya lahat ng bagay, maliit o malaki, o kaya ay grabe ang laki. Alam niyo yung mga natutuklasan ng mga siyensya na planeta, yung mga maliliit at yung malalaki, walang pinagkaiba sa Diyos yan. Everything was created for His glory. May layunin ng Diyos sa kanila because God is a God of purpose. So, it doesn't matter. Tingnan nyo, kung ang laki ang pagbabasehan, ay pinapakita ng Biblia na tayo ay parang alabok. Napakaliit. Kung ikukumpara natin sa mga bagay sa ating kapaligiran, we are nothing. We are nothing but a dust. Yung salitang yan ay kinalulugdan ng Diyos. Kapag nasasabi ng isang tao, Panginoon, ako ay walang katuturan, kundi ay isang alabok sa iyong harapan. Dalawang tao ang kilala kong nagsabi niya sa Biblia. It was David and Abraham na itinaas ng Diyos ang kanilang mga buhay. Alam niyo ba kung ano naman ang sinabi ng Panginoon? I am nothing but a worm. Ano yun? Yung sa lupa, it's a worm na kahit anhin mo ay hindi gaganti. But later on, ang sabi ng Biblia, you made him a little lower than the angels, but you have exalted him. Itinaas siya ng Ama bilang tao that every knee should bow, every tongue confess that He is Lord. Most of the men's purpose are personal and temporal. To enjoy life. Tingnan niyo po yung layunin ng buhay niyo. Tingnan niyo yung pinagkakabalahan niyo. Tingnan niyo yung inyong mga ginagawa sa buhay niyo. Are you trying to fulfill your life by your own effort? Yan ang kompetisyon ng mundong ito. Yan ang nais ng mundong ito. Wala silang problema sa mundong ito. Masaya sila, mapayapa sila, kahit hindi nila magampanan ang kalooban o layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Pero alam ba ninyo na yung mga totoong ipinanganak na muli, binigyan ng Diyos ng pag-unawa sa bagay na ito. Papakita ko po sa inyo yan. Puntahan ko na po, nung araw, narinig ko ang maraming tagapagturo sa akin, o mga tagapagturo, nakakapakinig din ako bilang isang tumanda sa gawain. I started attending church at the age of 30 o kaya 25. And I heard a lot of things about the purposes of God. Pero meron po akong hindi narinig na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ano ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay? Sapagkat sabi niya, many are the purposes in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Merong nakakahigit, pero merong mga layunin na sinasabi ng Biblia, ang Diyos para sa tao. And one of those, man is created to glorify God. Hindi natin mayaalis yan. Nabanggit ko sa inyo kanina, sa Isaiah 43:7, na nilalang tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo para maluwalhati natin ang ating sarili, para maitaas natin ating mga sarili. Alam nyo, yan ang isang bagay tungkol sa Diyos, marabot siya pagdating sa kaluwalhatian. Kaya yung mga pagyayabang natin sa ating mga kakayanan, sa ating mga accomplishments, sa ating nagagawa, galit ang Diyos doon. God opposes the proud. And give grace to the humble. Bigyan niya ito ng kapangyarihan para maging matagumpay na gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na God opposes the proud. Ibig sabihin noon ay kumukuha siya ng kaluwalhatian. That is Satan. Si Satanas ang gumagawa niyan. But anyway, mga kapatid, alam natin na tama yun. Narinig ko yan sa mga preacher ng araw. That we are created to glorify God. Akala ko yun na yung pinakamataas. Pero alam ba ninyo, hindi pa pala. Meron pang mga ginagamit doon. Yung nasabi niya, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kakain ka lang, iinom ka lang, gagawin mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, because we are created for the glory of God. Another thing na lately ay narinig ko, ay sabi ng isang mangaral, God wanted to have a big family. At yan ay totoo.
Sapagkat, kaya tayo mga naging anak ng Diyos, sapagkat nais tayong gawing pamilya ng Diyos. At akala ko yan ang pinakamataas na layunin ng Diyos sa buhay natin. Later on ay nakita ko na ang layunin ng Diyos sa buhay natin para maging kapamilya niya, makinig kayo rito, ay kailangan makuha natin ang wangis ng Panginoon. Kung wala ka sa wangis ng Panginoon, you cannot become a member of the family of God. Si Kristo lang ang tanging katanggap-tanggap sa langit. Siya lang. He came in the full image of God so that we can be born again through Him, and in His image, mamold tayo sa Kanyang imahe upang tayo ay maging karapat-dapat din sa ating Amang nasa langit. Nung tayo ay na-born again, nilinis tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nakita sa atin ng Diyos ang Kanyang katwiran at tinanggap tayo ng Diyos. Praise God for the work of Christ. Amen? Amen. Ginawa ito ng Panginoon para sa atin. Later on, ay hindi pa natatapos. Maraming Kristiyano, tinanggap lang si Jesus, okay na, pupunta na ako sa langit. Hey, that is satanic. Kay Satanas yan, huwag kayong padadaya, sapagkat ang daming sinasabi ng Biblia tungkol sa tamang pamumuhay. There is a need of discipleship, there is a need to grow in the faith, there is a need to grow in the knowledge of God, and there is a need to grow in our character into Christ likeness. Later on ay napakinggan ko, so tingnan niyo ito. Una, akala ko ang pinakadakilang layunin ng Diyos sa buhay ng tao ay to glorify Him. Later on, narinig ko, nagagawa siya ng malaking pamilya. Hindi mali ang mga yan. There are in the Bible, nandito sila sa salita ng Diyos. Later on, ay narinig ko na tayo ay tinawag ng Diyos upang maging kawangis ng Kanyang bugtong na anak. There are a lot of verses in the Bible. Ephesians 1, 4 and 5. Romans 8, 28, 29. 1 John 2, 6. 1 John 4, 17. Lahat ng yan ay mga talata na nagsasabi na tayo ay nilalang upang maging katulad ni Kristo. O kaya isabihin natin doon sa Ephesians 4:13, ang ginagawa ng mga tagapagturo na katulad ko ay hubugin kayo sa wangis ng Panginoon Kristo. Because that is the purpose of God for us. So nakita nyo, tatlo na yung sinabi kong layunin ng Diyos. At maraming mga Kristiyano hanggang doon lang sila. But later on ay nakita ko na sa Biblia, kaya pala ito ginagawa ng Diyos ay sapagkat doon sa langit, yung Diyos na dumalang ng perfect na bilang ng mga anghel, perfect na kaharian sa langit ay nagkaroon ng problema dahil sa pagre-rebelde ni Satanas. Bulungan mo ang iyong katabi. Si Satanas ay rebelde. Ulitin natin. Si Satanas ay rebelde. Amen? Amen? Amen. Makinig kayo rito, makinig kayo. Bakit ko sinasabi yan para maunawaan ninyo? Na yan ang dahilan kaya ang Diyos ay nagplanong gumawa ng tao. Sa araw na yon na nagkasala si Satanas, nasira yung perfect na design ng Diyos, yung perfect na bilang ng mga anghel para sa kanyang ikaluluwalhati. Naniniwala ba kayo na hindi nagkakamali ang Diyos? Kung ang Diyos natin ay nagkakamali, kung ang Diyos natin ay limitado ang kaisipan, hindi yan ang Diyos ng langit, hindi yan ang Diyos ng Biblia. The God of the Bible is a perfect God, perfect in knowledge. Sinasabi ko po yan para makita ninyo na nung lumalang ang Diyos ng mga anghel, it was a perfect kingdom, pero nandun ang free will sa kanila. Kaya si Satanas ay nagawa niya ang kanyang gustong gawin at sumama sa kanya ang trilyon na mga anghel. Yun ang dahilan. Kaya isang araw, tumingin kayo sa akin, sinabi ng ama sa anak, "You are my son. Today, I have become your father." O kaya ganito sabi niya, sa Psalm chapter 2, o kaya ay sa Hebrews chapter 1, nagsabihin ng Diyos, "You are my son, today I have become your father." Ano ibig sabihin nun? Nang pumasok ang kasalanan sa kalangitan, nagkaroon ng
pakikipag-ugnayan ng Ama sa Anak. Doon nagkaroon ng anak ang Diyos na si Kristo. Kinakailangan niyang maging anak ng Diyos para ang tao ay sagipin sa kasalanan. Kailangan niya magkatawang tao, pumarito siya. Kaya siya tinawag na anak ng Diyos ay upang maging panganay ng mga anak ng Diyos na mga na-born again. Tingnan mo nga yung katabi mo kung totoong born again. Mga kapatid, makinig kayo. And that is the time na nakita ko, lalo na doon sa huling bahagi ng Biblia, na nais palang palitan ng Diyos ang mga anghel na nagrebelde sa Kanya dahil ayaw niya ng mga rebelde sa Kanyang kaharian. Lahat ng mga rebelde sa Kanyang kaharian ay pinalayas niya, itinapon sila, nakakalungkot na dito sila napunta sa lupa. O huwag naman ganyan ang tingin niyo sa katabi niyo. Ha, hindi siya yan. Mga anghel yon. Makinig po kayo. So, ang pinakamataas na layunin ng Diyos sa atin ay upang ipalit sa mga rebeldeng anghel. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay kailangang maging katulad ni Kristo sapagkat si Kristo never siyang sumuway sa Ama. Ayaw ng Diyos ng pasaway. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos ng pasaway. Isa pa. Sabihin mo sa katabi mo, pinapalayas ng Diyos ang mga pasaway sa langit. Ulitin natin, pinapalayas ng Diyos ang mga pasaway sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, makinig kayo rito. Hindi ba nailagay ni Satanas sa ating mga kaisipan na okay lang na tayo ay walang appetite sa Diyos, hindi naghahanap ng kalooban ng Diyos, gawin natin ating sariling kagustuhan? Diyan natin makikita na nailayo na tayo ni Satanas sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi na tayo nagpupursige na maging katulad ng Panginoon Kristo. Nawala na ang layunin ng Diyos. Many are the purposes in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Mananaig ang layunin ng Diyos. Alam nyo, alam ng Diyos kung kailan mapapalitan ang bilang ng mga anghel. Nabanggit ito sa aklat ng Roma na hanggang sa kulang pa yung bilang. Ano yung bilang na yon? Nakita ko na yan ay bilang ng mga anghel na nagrebelde sa Kanya at papalitan ng Diyos. Saka palang mangyayari yung mga huli ng mga huling araw. Mga kapatid, marami ay hindi napapakinggan ang mensaheng ito. Katulad ng sabi ko sa inyo, akala ko nung araw ang layunin ng Diyos sa buhay ko is to glorify God. And to glorify God, patutug-tug-tug ka lang doon, pasaya na, pataas-taas ng kamay, pasigaw-sigaw sa Diyos. That is not it. Hindi yan para luwalhati ng Diyos. Alam niyo sa Biblia, minsan lamang umawit ang Panginoon. Minsan lamang umawit ang Panginoon. Himno pa. Hindi yung mga katulad ng inaawit sa mga churches ngayon na pataas-taas ng kamay, paluha-luha, patalon-talon. Alam niyo, yung mga taong yan, nagsasaya lang sa kanilang sarili dahil ang totoo, pag hindi nila ginawa yun, may malungkot sila dahil hindi nila alam ang nais ng Diyos. Walang pinakamasaya na tao, kundi ang tao, nagagampanan niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Si Kristo, ibinigay niya ang kanyang sarili para lang magampanan ang lahat ng kalooban ng Ama. Pero alam natin na siya ang pinakamasaya. Bagamat siya ay sinaktan dito sa lupa, hanggang sa siya ay ibayubay sa krus, hindi siya naging malungkot na tuparin ang kalooban ng Ama, ang layunin ng Diyos para sa Kanya. Kung nais natin ang maging totoong masaya, the best is to comply, is to meet, is to fulfill the purpose of God in our lives. Abutin natin yon. God has provided His Holy Spirit. Tumingin kayo sa akin. Ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu. Katulad ng anak, nung siya nagkatawang tao, pumasok sa ministeryo, bumaba sa kanyang banal na Espiritu para siya ang tumulong sa kanya na magampanan ang lahat ng nais ng Ama sa kanyang buhay. When we were born again, we were born in the Spirit.
Sino mang hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hindi niya magagampanan ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Siguraduhin natin na tayo pinanganak na muli ng tama. Ang daming mga born again, Kristiyano, na sabi na, tinanggap ko si Jesus sa aking puso, born again na ako. They don't have the Spirit of God. Kaya hindi sila lumalago sa salita ng Diyos, hindi sila nakakatuklas ng mga katotohanan sa salita ng Diyos because they don't have the Spirit of God. 1 John 2:27. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay, o kaya 14:26 ng John. Tinuturuan niya ang kanyang mga anak ng lahat ng bagay. Hindi po katulad ng mga tao na parang kulang-kulang ang tinuturo na. Ang banal na Espiritu, lalo na yung mga mahalaga, itinuturo niya ito sa mga anak ng Diyos. Nang sa gayon, ay magampanan nila ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, katulad ng sabi ko kanina, if you wanna have a right direction in your life, at hindi kayo mamimigati bandang huli, marami mananangis bandang huli kapag hindi nila nagampanan ang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ayoko po na pagdating ng araw ay, halimbawa, tayo ay nagkita-kita sa harapan ng trono ng hukuman ng Diyos at sasabihin niyo sa akin, Pastor, hindi mo ito tinuro sa akin. Pastor, hindi mo ito nababanggit sa amin. Ayoko po ng ganon. And so I thank the Lord, He is revealing these things to me at nakita ko na ito ang katotohanan sa banal na kasulatan. Pasalamat tayo sa Diyos. If we have this purpose, meron tayong guide, tamang direksyon, kailangan nating trabahuhin ito, iwasan natin yung mga bagay na humahadlang sa atin nang sa gayon na hindi tayo magsisipan ng huli. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos.